eto pa ho mga bossing, aalisin ko ito. Si Senador Rapi Tulfo pa lang ho yun, mga kababayan. Eto, yung kapatid naman. No. Sa lahat ng dokumento. Ayan. Yung kapatid na si Erwin Tulfo naman po, ano kaya ang masasabi ng kapatid sa impeachment ho, mga bossing? Game! Kung tunay po na walang kasalanan si VP Duterte. Ayan. Grabe naman, Mark Ramos. Umpisa pa lang, pagpasok pa lang ng vlog mo, ikaiinit na ng ulo ng mga DDS. Tama nga naman. No, hindi pa sinasabi, tama. Kung tunay na walang kasalanan, si Vice Presidente Inday Sara Duterte ay Dapat siya mismo ang manguna sa pagbubukas ng lahat ng dokumento, paggamit ng budget at mga hakbangin niya bilang pangalawang Pangulo at kalihim ng DepEd. di ba, sa DepEd, etc. Doon sa Office of the Vice President. Ako ho, mga bossing, ilalagay ko ang sarili ko doon kay Vice Presidente. Ma'am Chris Rose, Ma'am Delia Rosario, Tommy Ceresa Pos at Macwan. Ilalagay ko ang sarili ko sa posisyon ng Vice Presidente. Alam ko wala akong kasalanan. Alam ko ginastos ko yung pera na para po sa confidential funds ng maayos at tama para talagang masugpo yung ganyan. Aba, halika na. Hinahamon niyo ako. Hinahamon niyo ako, napatunayan ko. Halika na. Huwag na natin yan i-schedule. Ang gawin natin ngayong araw din na ito. Or baka ho, mga bossing, agad-agad nagpa-presscon ako. Agad-agad magpapa-presscon ako. Hindi ko hahayaan na matapos yung isang araw simula nung iniisip nila na ninakaw ko yung kaban ng bayan, hindi ko patatapusin yung araw na yun. Ipapaliwanag ko agad yun sa aking press conference. Ganon. Di ba? Pero ginawa ng Vice Presidente yun. Yun nga lang ho, mga kababayan. Hindi, nagpa-press conference agad. Hindi nga lang ho tungkol doon sa pera ng bayan. Hindi nga lang ho tungkol doon sa confidential funds. Yun po ay tungkol, mga bossing, doon sa ayaw nyo ako tigilan Sige, hukayin ko yung bangkay ng tatay nyo at itapon ko sa West Philippine Sea. Doon nagulantang ang mamamayang Pilipino. Ano yun? Bakit gano'n ang Vice Presidente? Parang napaka-cryptic naman nung kanyang press conference. Di ba? Tapos hindi pa ho natapos dun yun, mga boss. Hindi pa ho natapos yun sa gano'n, mga kababayan. Bandang dulo mga bossing, ay may relos daw pong hinihingi yung isang bata. Kaso, hindi daw napagbigyan sa pagkakaintindi ng Vice Presidente, hindi ibinigay yung relos ni BBM. Paano kung bigay ni, First Lady Lisa Marcos, regalo sa kasal? Ibibigay mo? baka sabi, pwede mo naman siyang bilan ng bago? Bakit yung pang relos mo, ibinigay mo? Diba? Sabay, biglang nagsalita ang Vice Presidente. Alam mo, nung tinitignan ko siya, gusto kong putulin yung ulo niya. Diba? Nagpa-press conference naman mga kababayan. Yun nga lang, iba yung topic tungkol sa hukayan ng bangkay at putulan ng ulo. Pero pagdating po doon sa confidential funds, wala akong narinig. Meron pa, isa. Diba? May press conference din Naganap naman ito sa loob ng Kongreso, mga bossing, nung nakulong yung kanyang minamahal na Chief of Staff. Tama ba, Chief of Staff? Yung posisyon ni Zulaika Lopez, yung isang staff niya. Mahal na staff niya, di ba? Ang gagalaiti doon. Wala din tayong narinig na paliwanag patungkol doon sa mga confidential funds, doon sa mga DepEd. Sa halip ang narinig natin sa Vice Presidente, mga kababayan, is pag may nangyari sa akin, may kinausap na akong tao, hanapin, wag tigilan si Bongbong Marcos, hanapin, wag tigilan si Martin Romualdez at si Liza Araneta Marcos. With matching mga PI pa yun, mga boss Naglalagutukan yung mga PI ng Vice Presidente doon. At bago matapos yon,
eh, may kaakibat ho na no joke, no joke. Pero kung tungkol ho, mga boss chief mo, sir, doon sa confidential funds, wala pa din tayong naririnig. Baka nga ho, mga kababayan, wala naman talagang depensa. Ako ho, pansin na pansin ko na ho sa kanila yan, mga bossing. Bakit to? Sabi ko nga ho sa inyo, kung ako ang lalagay sa posisyon ni Vice Presidente, no? Kung ako ang lalagay sa posisyon ni Vice Presidente, yung House of Representatives, pinapatawag ako. Ay, hali kayo, magharap-harap tayo. Sige, paikutin nyo kung saan gusto nyong ikot doon sa mga katanungan ninyo. Di ba? Lahat itanong nyo sa akin. Oh, alam ko wala akong ginagawang masama. Doon pa lang ho, mga bossing, idinepensa na nila yan. Doon pa lang po, sinupalpal na nila yung mga congressman. Di ba? Pero, wala pa din ho tayong naririnig na ano nila, depensa nila. Kaya ho ito, yung mga kurimaw na mga DDS, pag pumasok ko dito sa ating channel, wala pa ulit-ulit lang po, naku, supporter ka ng adik, supporter ka ng bangag, supporter ka ni BBM, ngiwi ka din siguro. Paulit-ulit yung ganun. Kasi ultimo ho, doon sa kanilang iniidolo, walang marinig na depensa. Paano nga naman nila didepensahan yun? Di ba? Oh, Senator Tulfo, sige, banat pa. Walang dahilan para umiwas kung malinis po ang konsensya. Correct. Sabi ko nga ho kung ako ang nasa sitwasyon yan, minadali ko na lahat. Halika na, umpisa na natin to, wag na natin pinagtatagal. Naiinip ako, gusto ko nang linisin agad yung pangalan ko. Pero ho, parang ang nangyari ho, mga kababayan, is, sabi ko nga sa inyo, okay na to. At least hindi natuloy. No? At least hindi natuloy. Pero kung ako, ang Vice Presidente, aba, hindi pwede na hindi natin ituloy yun. Aba, magagalit ako kung i-archive natin yan. Bakit? Ano yung ganun-ganun na lang? Ano isipin ng taong Pilipino o ng bayang Pilipinas na ang iisipin ng bayang Pilipinas is, nalusutan ko nga yung impeachment, na-archive yung impeachment, pero hindi ko naman naidepensa ang aking sarili. Iisipin nyo, magnanakaw ako? Hindi ako papayag nun. Nagbayad ako. Meron akong 15, ilan yun? 16. Di ba? 16 na mga lawyers. Handang-handa, ready para dumepensa sa akin. Tapos ganun lang. Kawawa naman ako nun, mga kababayan. Kung ikaw ay mahihiyain o nahihiya sa mamamayang Pilipino at ayaw mo, naiisipan ka ng nagnanakaw, hindi ka papayag. Di ba? Hindi ka papayag na ganun-ganun na lang ho, mga bossing. Ganun-ganun na lang, archive lang. Paano naman yung iniisip ng mamamayang Pilipino sa akin, magnanakaw ako? Hindi, tuloy natin to. Para mas makapagpaliwanag ako. Di ba? Mas masarap yung maipaliwanag mo. Maklear mo sa utak ng mamamayang Pilipino na hindi nalustay talaga yung pera ng bayan. Ganun lang ho. Sabi ni Ma'am Nenita Kayabyab, MR, ang saya-saya ng taong bayan at kahit paano may linaw ng konti na pwedeng mabuksan ulit ang impeachment ni Sara at magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Dahil yan din po ang nakikita ko, mga bossing, doon po sa bagong Senate President. Kaya nga po nag-aalmahan yung mga DDS Tanong nyo, yung mga kapitbahay nyo na mga DDS, nakatulog ka ba, boss? Hindi. Si Greco Belica, anak na, baliktad ang araw, baliktad ang oras diyan sa Pilipinas at dito Maya't maya post ng post, hindi makatulog. Nako, yung Vice Presidente ko, mukhang nalalapit na naman sa impeachment. Mukhang mahahalungkat na naman yung impeachment.